2 taong gulang ang anak ni Kate na si Isaiah nang mapansing may kakaiba sa bata. Na-hospital siya noong 2017. Yung doctor mismo yung nakapansin. Sabi sa akin, "Ma'am, di pa siya nakakapagbanggit ng sentence?" Sabi ko, "Hindi." "Mama, Papa, hindi rin." Sabi ko, wala kaming idea about delays. So, iniisip lang namin kasi lalaki, minsan late na yan nagsasalita, yung ganun. Akala namin normal lang. Nang ipasuri si Isaiah sa isang developmental pediatrician, nakumpirmang mayroon siyang autism. Hindi ko pa ma-process nun na special pala si Ice. Kasi siguro in denial ako. Madami akong questions nun na why. Kasi hindi ko maintindihan bakit. Nagtapo ako kay Lord kasi nagsaserve ako sa church eh. Faithful naman kami. Isang band musician si Kate at naglilingkod din siya sa Panginoon bilang bahagi ng worship team ng kanilang simbahan. Sa gitna ng pangamba, napanood ni Kate ang The 700 Club Asia, isang programang matagal na niyang nasusubaybayan. Tumatak sa kanya ang kwento ni Daisy Calianta, ang nanay na dumaan din sa katulad na pagsubok. Yung testimony niya, pinagaling ni Lord si Josiah from autism. There is no sickness, there is no situation, no pain that the Lord could not carry. Jesus is the King of Kings. Tapos na-amaze ako kasi ang daldal ng bata. Na-bless talaga ako. Lalo talaga ako nagkaroon ng hope na yung nangyaring miracle sa kanya, pwede rin mangyari sa anak ko. Naging tulay ang The 700 Club Asia sa pagsisimula ng pagkakaibigan ni Kate at Daisy. Nagsimulang mag-therapy si Isaiah. Sa biyaya ng Diyos, unti-unti siyang natutong magsalita. Di nagtagal, muling nabiyayaan si Kate ng isa pang anak. Ngunit sa kasagsagan ng pandemic taong 2021, nawala ng hanap buhay si Kate at napilitang itigil ang therapy sessions ni Isaiah. Sa gitna ng lahat ng yon, naranasan pa ni Kate ang isang miscarriage para sa sanay magiging ikatlong anak niya. Lagi akong umiiyak. Sinisisi ko yung sarili ko. Na-depress ako noon. To the point na parang ayoko na lumabas ng bahay. Sa sobrang lungkot ko, parang gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Sobrang affected siya sa mga nangyari. Sabi ko, hindi pwedeng ganyan din ako, hindi pwedeng dalawa kami. So, I need to be strong. Kailangan ako ng mga anak ko. Kailangan ako ng asawa ko. So, kailangan ko siya encourage na we have to do this together. Upang matulungan si Kate na makabangon muli, ipinakilala ni Francis si Kate sa mundo ng busking o ang pagtugtog at pag-awit sa mga pampublikong lugar bilang solo performer. Bagamat may alinlangan, sinubukang gawin yon ni Kate. God works in mysterious ways talaga. May mga kaibigan ako na who are praying for me. Doon ako nag-start makakook. Sobrang nakatulong talaga siya. Hindi nagtagal, ginamit na rin ni Kate ang busking bilang paraan ng pagbupuri sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit ng Christian worship songs. Naging daan iyon upang makapagbigay siya ng pag-asa at inspirasyon sa iba gamit ang talentong mula sa Diyos. Sa kabutihan ng Panginoon, unti-unting nakabalik si Kate sa kanyang regular gigs at nabiyayaan pa ng mas malaking kita. Naipagpatuloy ang therapy sessions ni Isaiah at nasaksihan nila ang patuloy na development ng anak. High five na muna, high five. Pizza? You want pizza? Kiss mo na si Mami. Kiss si Mami. Sa patuloy na panonood ni Kate ng The 700 Club Asia, lalo pang napagtibay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Madadapa ka, tapos babangon ka ulit. Matututo kang mag-trust completely kay Lord. I think yun yung natutunan ko. Magtiwala talaga sa Panginoon.